Dalawa na lang kami pasahero. Station. Isa na lang akong sakay. May sasakay ulit yung isa. Okay. Si Bella. Lamig ang weather. Super lamig. Tsaka matindog ang lamig. Dalawang station na lang. After this, isa pa. Dalawa pa. 41 pa. 10 ang pasok. Pa ako. 20 minutes. 19 minutes. Maaga pa ako pupunta para maaga din ako pasahero talaga. Ayan, maglinis ako ng ano ni Mamina. Ng kwarto niya. Meron siyang ano ni Pope. Meron pala siyang ito. Meron pala siyang maliit na altar dito. Tapos meron siyang rosary. Ayan. Nakakatuwa naman. Oh, may message pa kay Mamina, ang Pope. No? Yan oh. Telepon dito mga old. Yan. Ito makakakita ng mga old photos pa. Ayan. May sinauna pa siyang ano books. Very old na to. Kailan pa to na-publish? Ang galing no. Tapos parang pwede siyang box. Baka ito yung hinahanap niya. Kasi sabi niya sa akin, I'm looking for the box. Sabi niya. Ito oh. That he said, that's a very important box for me. Sabi niya. Ayan, marami na akong nalinis. Miss kang ilalim. Super alikabok. Years and years itong hindi nalinis. Walang naglilinis dito. So, ayan guys. Dito ka makaka-discover ng mga olds, ano. Ito yata yung unang labas ng Apple. Ito mo naman. Ang bigat. Laptop. Ibalik ko na lang yung ano. Balik ko na lang ito siguro. Ito ko makaka-discover ng years and years na mga gamit. Mga 1920s. So, ayan. Babalik na lang natin ang makari din eh. Kasi ito yung mga nagawa ko na. Yung taas na yun, nalinis ko. Ayan. So, ito, nalinis ko na din. Sanitol ko na. Arrange ko lang yung mga books. Ganda-ganda ng room na to. Parang hindi siya, ano mo. Oh, mga books. Grabe no. Naka-arrange siya ng ganyan. So, yun. Maganda balikan yung mga ganitong mga old, ano ba? Mga old houses. So, yan lang guys. Share ko sa inyo.
So yun guys, i-update ko lang kayo magkano ang 2025 salary dito sa France. As a housekeeping, nanny, and caregiver. Yun naman yung usually na trabaho natin dito. So yung sa akin, doon pa rin ako sa dati ko na employer. So, hindi na ako full-time sa kanya kasi nga nag-school na si Rap. And yun, sumusweldo ako binigyan niya ako na dati 9.82 lang yung aking per hour kasi nga full-time ako. So ngayon, ginawa niya na 11 per hour kasi 25 hours na ako nagtatrabaho sa kanya sa a week. So naka-declare yun. So kailangan ko pa ng another 10 hours para ma-complete ko yung required na declare hours na para sa legal dokumento natin. So, ano kasi dito guys, 35 hours yung required na hours para makapasok ka, para ma-apply mo yung papers mo for the salary as an employee, ganun. So, yung sa akin, kinomplete, dito ako ngayon sa tatay ni employer ko. So, nag-aalaga ako kay Mamina, caregiver niya ako. Pero, yun nga, sa to say, si Mamina nasa hospital ngayon. Pero, sabi niya kasi na-promise niya din sa akin, whatever happen, ay still ikikip niya pa rin ako. Kasi talagang gusto nila akong tulungan guys para magka-papers. So, dito, ang bigay niya sa akin is 12 per hour. Ang bigay niya sa akin. So, it's above minimum yung salary niya. Kaya lang naman ako dito, 16 hours. So, sumobra pa din yung required nila sa akin na yung required na oras ba. So, 35. Teka, check ko lang yung phone ko. May hinihintay kasi ako na parcel from DHL. So, yun. So, bali, 25 hours from my employer. Yun, ang bigay niya sa akin is 11 per hour. Kasi nga, hindi na ako complete yung split ko na 35 hours. Dati before, nasabi ko na rin yan sa mga vlog ko na 40 hours yun. And dito naman is 16 hours ako, pero ang bigay niya sa akin is 12 per hour. And kapag mag-overtime ako yun, binibigyan nila ako ng 15 per hour. Pero hindi ko na rin kasi kinakount yun guys, yung mga ganun. Kasi sobrang bait nila sa akin. And then I consider me as part of ng pamilya nila. So yun yung latest na salary dito sa France. So, mayroon din nagbibigay mga 15. Kasi dun sa isa kong pinagtrabahuan, 15 per hour. So, kung 15 per hour ka, medyo malaki talaga yung masasweldo mo din. So, kung yung sa akin, basic is around 2,000 euro plus. So, okay na din yun. Pero maliit compare dun sa mga past years ko dito sa France. So, yun lang. Kaya na lang mag-compute guys kung magkano ang palitan ngayon is 60. Yun, kung ikaw ay yun nga pala yung ating top send guys. Free of charge yan, walang charge ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas. And yun lang, yun yung latest natin na yun. Ganito lang, kung nagbabakit ako, nag-sit-down lang ako. Yun lang naman, di mahirap masyado yung trabaho kasi kung ang employer mo naman ay not very strict. Kagaya dito, sabi nila ako ng bahala, gawin ko kung ano yung gusto kong gawin. And yan, so mas masarap magtrabaho ng gano'n na ikaw yung bahala na kumilos, hindi sila sa mga very strict. And yun lang. Keep going everyone. And yan, meron akong mga isi-share sa inyo dun sa mga gustong makapunta dito sa Europe. Meron akong mamaya or tomorrow, gagawan ko ng vlog kung ano yung mga anong tawag doon, yung mga country at ano yung mga available na trabaho doon guys. So, agency ko pa din yung nagpaalis sa akin. So, nag-help ako sa kanila ng nagbibigay tayo ng mga aplikante kasi ang dami nyo guys na nagtatanong sa atin dito sa YouTube kung paano ang mag-apply papunta dito sa Europe. So, mas okay kung nasa other country kayo. Kung sa Pilipinas kasi medyo talaga mahirap. So, mamaya gagawan ko ng vlog or tomorrow yung ating available country and work. Yan, kung ano yung mga job offer. Yun lang, we keep going everyone. And thank you and God bless us all guys.